Okay, dako na po tayo sa ating pag-aaralan ngayong gabi at ang pamagat po ng pag-aaralan natin ay tinawag para magmisyon. Ito po actually ay ikatlong aralin na no, sa ating fourth book, yung Share Jesus. Napakahalaga po nito kapatid dahil marami po sa mga Kristiyano ngayon ay para bagang gagamitin ko yung mga salitang sitting pretty na lamang na umaattend ng church, nakaupo, nakikinig. Mabuti naman po yun, pero dapat hindi lamang po yun ang ating dapat nasain sa ating mga puso. Ano? Dahil ang totoo po, lahat tayo na tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay tinawag po ng Diyos para magmisyon. Okay? Now, ang mga layunin po ng ating pag-aaralan ngayong gabi ay una, kilalanin na ang Diyos ay nagbigay ng misyon sa kanyang church na ibahagi si Kristo. At ang ikalawa, tanggapin ang hamon na maging isang saksi ni Kristo. Kapatid, ngayon pa lamang tandaan mo ito, kalooban po ng Diyos na malaman ng lahat na si Jesus ay kanyang isinugo para maging tagapagligtas ng sanlibutan. Ngayon, bilang mananampalataya, bilang disipulo ng Diyos, ikaw ay pinagkatiwalaan ng isang misyon, ang ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng nilalang. At doon po sa aklat ng mga gawa, Kabanatang 20, talatang 22 hanggang 24, mababasa po natin, ngayon, pupunta ako sa Jerusalem dahil ito ang utos ng banal na spirito sa akin. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin doon. Ang alam ko lang, kahit saang lungsod ako pumunta, pinapaalalahanan ako ng banal na spirito na bilangguan at pag-uusig ang naghihintay sa akin. Pero hindi mahalaga sa akin kung ano man ang mangyari sa akin. Matapos ko lamang ang gawain na ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus na may pangaral ang magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos. So, ang unang dalawang tanong ay ito. Sino ang pumilit kay Pablo na pumunta sa Jerusalem? Ayon po sa ating binasa, siya po ay inutusan ng Holy Spirit. At ang ikalawang tanong, ano ang tungkulin na ibinigay ni Jesus kay Pablo? Makikita po natin yan sa kabanata o sa talatang 24, may pangaral ang magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos. Doon naman po sa unang Korinto, kabanatang 9, talatang 16 hanggang 17, nakasulat naman, hindi ko ipinagmamalaki ang pangangaral ko ng magandang balita dahil tungkulin ko ito. Nakakaawa ako kung hindi ko ipapangaral ang magandang balita. Kung ginagawa ko ito ng kusang loob, may maaasahan akong gantimpala. Ngunit, ang totoo, ginagawa ko lamang ang aking tungkulin dahil ito ang gawaing ipinagkatiwala ng Diyos sa akin. So ang tanong, ano ang damdamin ni Pablo sa pangangaral ng mabuting balita? Ito po ay kanyang tungkulin. At ang sabi niya, nakakaawa naman siya kung hindi niya maipapangaral ang magandang balita. So ito po ay tungkulin din natin ang maipangaral po ang mabuting balita. Now, doon naman po sa aklat ng Roma, Kabanatang 10, talatang 14 hanggang 15, nakasulat po, pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig ng tungkol sa Kanya? At paano sila makakarinig kung walang nangangaral? At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi naman siya isinugo? Ayon sa kasulatan, napakagandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Ang tanong po, gaano kahalaga ang pangangaral doon sa mga hindi pa sumasampalataya? At alam naman po natin na napakahalaga po nito dahil nakasalalay po dito ang kanila pong kaluluwa. Saan ito mapupunta pagkatapos sa buhay dito sa mundong ito? Sa langit ba o sa impyerno? So, sino mga ngaral? Yung mga tinawag ng Panginoon. At sinong tinawag ng Panginoon? Ikaw at ako. At tayo ay hindi lamang basta mananampalataya. Huwag tayong makontento doon. Bagamat ito ay assurance na sa atin para makarating tayo sa langit. Pero ang dapat nating bigyan ng pansin, tayo po'y tinawag ng Diyos para ipangaral ang mabuting balita. Basahin naman po natin ang nakasulat po sa Aklat ng Roma, Kabanatang 15, talatang 20. Ang sabi nito ni Pablo, ang tanging nais ko ay maipangaral ang magandang balita sa mga lugar na hindi pa naipapangaral si Kristo para hindi ako makapangaral sa lugar na may gawaing pinasimulan na ng iba. So ang tanong,
Ano ang ambisyon ni Pablo? Ano ang kanyang purpose? Ano ang goal niya? May pangaral ang mabuting balita sa mga lugar na hindi pa naipapangaral si Kristo. At dapat ganito rin po ang maging interest natin. Dapat ito po ang hangarin natin. May pangaral po ang ating Panginoon. At huwag na tayong lumayo. Maaring sa tahanan lang natin hindi pa talaga sila nakakapakinig ng mabuting balita ng kaligtasan na masusumpungan lamang sa ating Panginoong Kristo. Now, doon naman po sa ikalawang Korinto, kabanatang 10, talatang 15 hanggang 16, mababasa po natin. Kaya hindi labis ang aming pagmamalaki dahil hindi namin inaangkin at ipinagmamalaki ang pinaghirapan ng iba. Sa halip, umaasa kami na sa paglago nyo sa pananampalataya ay lalawak pa ang gawain namin sa inyo, ayon sa ipinapagawa sa amin ng Diyos. Pagkatapos, may pangangaral naman namin ang magandang balita sa iba pang mga lugar na malayo sa inyo, sapagkat ayaw naming angkinin at ipagmalaki ang pinaghirapan ng iba. Dito nga po habang binabasa ko, nakikita ko na po yung mga binubuksan ng mga Bible studies ng Lord sa pamamagitan po ng church na kinabibilangan po natin. At sa pamamagitan po ng mga kapatid natin na bukas po ang loob, handa po mag-sacrifice kahit na mainit ang araw at makapangaral po ng mabuting balita. So ang tanong naman ay ito, ano ang tanging nais ni Pablo na mangyari? Bakit gusto niya na ang gawain sa mga taga-Korinto ay higit pang lumaki? Well, sa totoo lamang po, ito talaga rin yung layunin ng Lord para sa ating lahat na mapalawak natin, mapalaki natin ang kumbaga lugar o yung teritoryo na kung saan po may papangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Now, kapatid kaibigan, ang pagmisyon ay mga gawain na may kinalaman sa pagsugo ng church sa mga kinatawan nito, sa mga miyembro nito, sa mga tao mula sa ibang kultura, lungsod, at bansa upang maipangaral ang mabuting balita. Turuan ng bagong mananampalataya at magtayo ng mga churches sa lahat ng panig ng mundo. Malaki ang vision ng Panginoon para sa church na kinabibilangan natin. Sa makatuwid, ang lahat ng mga Kristiyano ay missionary. Okay? So ngayon pa lamang, habang ikaw ay nakikinig, ilagay mo na sa isip mo na ikaw ay tinawag ng Diyos na isang missionary. Sa nakakarami po ang mga Kristiyano ay sinusugo sa kanilang paaralan. Kaya meron po tayong CHAMPE, yung Christ Ambassadors for Peace. At si Kuya Ras po ang nangangalaga po dyan. At syempre, napakalaki pong responsibility niyan. Pero kailangan nating gampanan ang ating mga tungkulin. Isinugo o sinusugo po ang ating mga estudyante na dumadalo sa atin sa kanilang paaralan. Yung iba naman sinusugo po sa kanilang trabaho, sa kanilang workplaces, at sa kanilang mga pamayanan para ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng nilalang. Subalit, meron din namang tinawag ang banal na spirito na maging missionary. Okay? Kapag ito ay nangyari, tungkulin po ng church, tandaan nyo itong mabuti na ipadala at suportahan ang mga taong nagmi-misyon. Ang mananampalataya ay kailangan pong makiisa sa mga missionaries na nangangaral po ng mabuting balita sa pamamagitan ng pananalangin at pagbibigay. Habang inaabot ng mga mananampalataya ang kanilang barangay, kailangan gumawa rin sila ng paraan para matulungan ng mga missionaries na maabot din ang iba pang barangay para kay Kristo. So, bibigyan ko ng emphasis yun, tutulungan po ng church, susuportahan po ng church, even sa finances, o yung mga tumutugon sa pagkakatawag ng Panginoon sa kanila bilang missionary o bilang, sabihin na natin, Bible teacher. Okay? Pero ang isang Bible teacher dapat ay missionary din ang kanyang ginagampanan. Now, doon po sa aklat po ng Gawa, Kabanatang 13, mga talatang 2 hanggang 5, mababasa po natin. Habang sumasamba sila sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng banal na spirito sa kanila, italaga niyo para sa akin sina Bernabe at Saulo dahil may ipapagawa ako sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, pinatungan nila sina Bernabe at Saulo ng kanilang mga kamay at pinaalis na sila. Kaya pumunta sina Bernabe at Saulo sa Seleucia ayon sa sinabi ng banal na spirito. Mula roon, naglayag sila patungo sa isla ng Cyprus. Pagdating nila roon sa bayan ng Salamis, nangaral sila ng salita ng Diyos sa mga sambahan ng mga Hudyo.
Kasama rin nila si Juan Marcos at tumutulong siya sa kanilang gawain. Kagaya po ng mga saksi sa korte na naglalahad po ng kanilang mga nalalaman o nasaksihan, bilang isang saksi po ni Kristo, kailangang masabi mo rin sa iba kung paano binago ng Diyos ang iyong buhay, yung testimony mo. Hindi ka dapat mahiya na ibahagi sa bawat isa ang tungkol kay Kristo na siyang nagligtas sa tao sa kasalanan at maging ang buhay na walang hanggan na naghihintay roon sa mga nagtitiwala sa Kanya. So napakaganda po nung hatid natin na balita. Kaya nga po tinawag na magandang balita o mabuting balita, yung good news. Ang mga saksi po sa panahon ni Jesus ay kilala sa tawag na mga martir. Grabe, no ha? Ang ibig sabihin, handa kang ilaan ang buhay mo. Kung ang mga martir ay namamatay dahil sa kanilang paniniwala, listen to this, dapat handa rin tayong maghirap na mga saksi ngayon sa pagbabahagi kay Kristo. Salamat sa Diyos at hindi po nanganganib ang ating buhay sa bayan pong ating tinitirhan sa ngayon. Wala pong ganyan, ano? Pero ipag-pray natin na hindi po dumating sa atin yung ika nga, mga pagmamartir sa mga Kristiyano. Anyway, basahin po natin ang nakasulat sa Aklat po ng Gawa, Kabanatang 1, Talatang 8. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag nyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Ang isa pong kinatawan, representative o ambassador ay kumakatawan po sa pamahalaan, gobyerno ng kanilang bansa. Ikaw, kapatid, ay binigyan ng Diyos ng natatanging pagkakataon upang matawag na ambasador ni Kristo. At dahil dito, kailangan mo maging maingat sa iyong pamumuhay. Dahil ang buhay mo ang siyang kasangkapan ng Diyos upang hikayatin ang iba na magkaroon ng ugnayan sa Kanya. Ang iyong pananalita, pagkilos, ugali, at pakikitungo sa iyong kapwa ay dapat na magpatunay na ikaw ay kumakatawan sa iyong tagapagligtas at Panginoon na si Jesucristo. Kaya nga po dapat talaga ingatan nating mabuti yung pananalita na lang po natin, ano? Dahil tandaan po natin, ang bawat taong kinakausap natin, meron po yung damdamin. At minsan, sa pagsasalita natin, ang akala natin ay okay lang, although well-intentioned naman yung sinasabi natin, mabuti naman ang hangarin natin, pero kung tayo padalos-dalos sa pagsasalita natin, posible pong ma-offend sila sa atin. Baka instead po na mahikayat natin sila na dumalo at makipanambahan sa atin, ay hindi po mangyayari. Dahil maaaring matisod sila sa atin. Okay? So ingatan po natin yung ating pananalita, yung ating pong pagkilos, yung ating pong pagtrato sa ating kapwa. Now, doon po sa ikalawang Korinto, Kabanatang 5, Talatang 20, nakasulat po, kaya nga, mga sugo kami ni Kristo, at sa pamamagitan namin, nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik na kayo sa Kanya. Tayo po yung representative at ginagamit tayo ng Diyos ang buhay natin sa sa pakikiusap ng Diyos para manumbalik ang tao sa Kanya. Utos po ng Diyos na humayo ka sa buong sanlibutan at ipangaral ang mabuting balita. Ang mga mananampalataya mula noon hanggang ngayon ay dapat gawin ang lahat upang maisakatuparan ang layunin ito. Well, kagaya nga po ng madalas ko nang sinasabi sa inyo, ano po, hindi naman talaga kailangan tayo po ay mangibang bansa lalo na sa panahon ngayon, di ba? Alam naman natin, gasolina pa lamang, pamasahe pa lamang, malaki na mahal na di ba? So, meron naman tayong internet na magagamit po natin para maabot natin yung mga kaibigan natin, classmates natin before, na nasa ibang bansa na, mga kamag-anak natin, nasa iba't ibang bansa na, para maabot natin sila. So, in so doing, in effect, nagagawa na rin po natin yung quote-unquote paghayo po at marating natin yung mga tao sa ibang bansa. Okay? Now, doon po sa aklat ng Marcos 16:15, nakasulat po, pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, bumayo kayo sa buong mundo at ipangaral nyo ang magandang balita sa lahat ng tao. So ito po yung utos ng Panginoon sa lahat ng mananampalataya. Hindi lamang po doon sa mga disipulo niya noong unang panahon, kung hindi para sa atin din dahil naipasa na po sa atin yung authority at yung tungkulin na tayo po ay mag-share, magbahagi ng mabuting balita sa lahat ng tao. Napakalawak po ng sakop ng pagmimisyon. Dahil si Kristo ay namatay para sa lahat,
ang bawat isa ay meron pong karapatang makarinig sa kanya pong ginawa. Good news di ba? Hindi maaaring pahalagahan na lamang natin ang ating barangay, community where we are living, no? Kailangan matyak natin ang mabuting balita ay may pangaral sa lahat ng tao. Kailangan abutin mo ang iyong pamilya, kapatid, kaibigan. Baka meron pa tayong membro ng pamilya natin na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin talaga nagsusuko ng kanilang buhay sa Panginoon. So tayo ang gagamitin ng Lord doon, di ba? Bago tayo pumunta sa Judea, sa Samaria at sa iba't ibang panig ng mundo, doon muna tayo sa sarili nating Jerusalem, sa ating pong pamilya. So, abutin natin yung family members natin, yung mga kamag-anak natin. Ang maganda nga rito sa Batangas, sa totoo lamang bawat lugar may tinatawag silang isang pisa. Ibig sabihin, isa lang yung bahay, tanungin mo kung sino yung mga kakapaligid, mga kapatid, mga kamag-anak, mga pinsan. Di ba? So, ibig sabihin, hindi na kailangang lumayo. No? Mapapadali yung gawain ng pagpapakalat ng mabuting balita. At doon rin na rin tayo sasanayin ng Lord. At pag nasanay na tayo sa mga nakapaligid sa atin, na mga kamag-anak natin, di madali na. At lalakas ng loob natin na may pangaral din ito sa iba pa nating mga kaibigan. Now, siyempre, dapat ipangaral din natin to, abutin din natin yung mga classmates ng mga batang naririto, schoolmates nila, at yung workmates ng mga nagtatrabaho na. Ngunit kailangan mo ring makipag-isa sa mga missionaries na abutin ng mga tao sa iba pang communities. Yan. Kaya naiisip ko na nga yung sila Sister Orlin, naisip ko sila Pastora Dulce, sila Sister Lori, si Sister Rosa, nakasama namin nung nakaraan, Sister Mila, na hindi lang yung kanilang community, hindi lamang yung kanilang barangay ang pinagfofokusan nila ng pansin. Kung hindi, nakikita rin nila yung pangangailangan doon sa mga kapatid natin na malayo sa kanilang tinitirhan. Kaya the other day, kami po ay nasa Tulo at kami po ay naghatid din ng pag-asa, naghatid ng lakas ng loob na ipag-pray ang mga kapatid natin sa pananampalataya. At yun po ang hangarin ng Lord sa atin na tayo po ay kasama na rin siyempre yung pagpapalakasan. Now, dapat ma-realize po natin na ang gawain po ng Diyos ay napakalaki. Kaya kailangan ng bawat mananampalataya sa gawain po ng misyon. Kaya hinihikayat ko po yung hindi pa po nakakasama, no? May service na naman po tayo So pag may lakad, sana magpahayag din kayo ng kagustuhan yung sumama din. At ma-feel nyo rin po yung sarap na kahit na medyo mainit, pero na-i-enjoy natin, di ba? At may pagkakataon pa nga na sa ating pamamasyal sa mga kapatid natin, nakakain pa tayo ng mulberry, di ba? Nakakain pa tayo ng putok, yung tinapay na ang sarap-sarap, ano? Di ba? So, ibig sabihin ay masaya. Masaya sa pakiramdam na tayo nakakapaglingkod sa Diyos, nakakapaglingkod tayo sa ating kapwa, nakakapag-fellowship tayo sa kanila. Tandaan natin yan, kapatid kaibigan, napakalaki ng gawain ng Panginoon. Walang sino man makapagsasabi na ako'y hindi tinawag para sa panminisyon. Huwag mong isipin yon, hindi tama yon. Maraming tao sa iyong paligid ang hindi pa sumasampalataya kay Jesus. Gayun din naman, marami pa rin mga tao sa malalayong lugar ang hindi pa nakakakilala kay Jesus. Kailangan mong maging aktibo sa pakikilahok at makipahagi ka sa pagtupad ng misyon ni Kristo. Napakahalaga ng pakikibahagi sa pagmimisyon dahil maikli na lamang talaga yung natitirang panahon para sa atin Kailangan marinig ng mga tao ang mabuting balita. Hindi mo sila dapat hayaang magdusa ng walang hanggang pagkahiwalay kay Jesus. Kung talagang mahal mo ang asawa mo, ang anak mo, ang kapatid mo, ang magulang mo, ang pinsan mo, ang mga kaibigan mo, well, dapat mo lang iparating sa kanila yung mabuting balita ng kaligtasan. At hindi mo gugustuhin talagang mapawalay sila sa Panginoong Hesus ng walang hanggang panahon. Kailangang ibigay mo ang iyong buhay sa pagmimisyon, maging isang missionary saan ka man naroroon. Maging saksi ka para kay Jesus, maging ambasador o kinatawan ka sa bawat isang kakilala mo. Ngayon, kung nararamdaman mo na ikay tinawag ng Diyos sa full-time na misyon, tanggapin mo yung hamon at magtiwala na ang Diyos ang siyang mag-iingat sa iyo. At siyang magpapala sa iyo. Siyang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan mo. Hindi kanya pagkukulangin. Naalala ko pa, nung kami po'y tinawag ng Panginoon, specifically ako po, di ba? Binitawan namin ang negosyo namin. Sa totoo lamang, wala kami talagang source na mapagkukunan. Ang tumutulong lang sa amin noon, ang kapatid po ni Cecil. Pero sa totoo lang, kung ibabase mo sa tulong niya, hindi talaga sasapat.
Ang ibig sabihin, ang Lord talaga ang gumagawa ng paraan para ma-provide ang lahat po ng mga pangangailangan namin. At kahit minsan po, hindi talaga kami ginutom ng ating Panginoon. Hindi kami nangutang habang kami naglilingkod. Samantalang nung kami po ay may negosyo, doon pa kami nakapangutang. Kahit ang laki-laki ng kinikita namin, ang dami pa rin naming utang. Pero nung binitawan po namin yun at nagtiwala lang kami sa Lord, ang Lord ang nag-provide. Sinasabi ko ito para sa mga nag-aatubili, yung mga nangangamba, yung natatakot na baka pag sila ay tumugon sa tawag ng Panginoon ay ika nga. Kumbaga, alam mo na magkukulang sila. Hindi po totoo yun, kapatid. Bahala ang Diyos sa iyo. Tayo po ay nasa gobyerno ng Panginoon at lahat po ng pangangailangan natin ay sasagutin po ng ating hari. At tandaan natin mabuti yun. So, anuman ang kalagayan mo, ibigay mo ang iyong buong buhay sa pagpapalawak ng gawain ng pagmimisyon. Gamitin mo ang lahat ng pagkakataon na ipangaral ang mabuting balita sa mga tao. Huwag tayong mag-aksaya ng panahon habang tayo may lakas, kapatid. Nakikita naman ng Diyos ang ating kasalukuyang estado sa buhay eh. Nakikita niya yung kalusugan natin eh. Pero huwag nating masyadong bigyan ng pansin yon. Ang bigyan natin talaga ng pansin ay ang pinagagawa ng Lord sa atin. Maging bukas ka sa possibility na tawagin ka ng Diyos bilang isang missionary para sa ibang lugar. Nawa na po ay magkaroon to ng kaganapan sa atin na makapagtayo pa tayo ng ibang churches, makaplan tayo ng iba pang churches sa ibang lugar. Mangyayari lamang yon kung gagawin po nating available ang ating sarili. Kung tayo po'y tutugon sa tawag ng Panginoon. And I do believe with all my heart, meron na po talagang tinatawag ang Lord sa atin sa pagmimisyon. May tinatawag ang Lord sa atin na mag-church planting. At kung kayo po'y tinatawag ng Lord, ipag-pray nyo mabuti yan, ipag-fast nyo po yan, tsakin nyo pong mabuti sa puso nyo. Dahil kung kayo po'y merong katiyakan na ang tinig ng Diyos ang naririnig nyo, hindi kanya pababayaan, kapatid kaibigan. So, nawa po meron po tayong natutunan sa atin pong ginawang pag-aaral at tayo po ay mag-pray.